Look at that gorgeous bike. Simplicity is beauty. May kakaibang dating talagang mga naked bikes eh. Walang fairings at hindi mo borloloy. At yung makina na parang gustong lumuwa, ang brusko tignan. Tapos retro pa ang tema. This is the Express 500 Racer. It is 90% identical to the Express 500 SC na nauna ko nang na-review. Tawagin na lang natin yun na SC500 para mas maiksi. At ito naman, tawagin na lang nating Racer 500. Ang most noticeable difference nila ay yung konting pagbabago sa itsura. Same frame, same body. Base sa review natin sa Scrambler variant, may idea na tayo sa engine performance nito. Same engine eh, well-refined, smooth and predictable power delivery. Ang pinakatumatak sa akin ay yung torque niya na active sa low, mid, and high RPM. They also share the same set of highly reliable brakes na may dual channel ABS na always on. Napakadaling tansyahin ng mga preno na never akong binigo sa mga sudden braking. Pareho rin ang mga suspensions nila, adjustable compression and rebound sa harap at adjustable preload naman sa likod. Parehong walang traction control. Manageable ang handling, maganda ang balance, masarap sa cornering at magaan sa pakiramdam. Okay, tapos na ang review. Para saan pa nare-reviewin natin siya kung may idea naman na tayo kung anong performance niya. Same base bike, same engine, so bakit pa? Yan din ang nasabi ko bago ko siya nagamit. Yung talsik problems ko sa SC500 ay hindi ko naranasan dito sa Racer 500. Naka-raised fenders kasi yon. Dito sa Racer 500, may umaanggi pa rin sa likod ko at sa helmet ko pero hindi na kasing lala nung sa SC500. Ito, naka-tire hugger. It doesn't intend to go off-road kaya hindi mo kailangan mag-alala na baka may ma-stuck na putik sa pagitan ng gulong at tapaludo na pipigil sa pag-ikot ng gulong. Sa semento o asfalto mo lang naman siya gagamitin eh. There's no way that you're going off-road with these asphalt tires. Pwede naman kung gugustuhin mo, but you're always running a risk. Mas malaki tignan yung headlight nito kasi meron siyang bulky cowling na nakataklob sa headlight niya. But it's the same exact headlight na ma-appreciate mo ang liwanag sa gabi kahit maulan kasi hindi siya tulad ng SC500 na humihilamos ng putik yung headlight kapag umuulan. Yung iba pang mga pagkakaiba nila at kung paano nakaka-apekto yung differences na yon sa riding experience mo, malalaman natin yan habang nasa ride tayo. Tara! I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Nakakatuwa lang na kahit kapareho niya ng engine performance yung SC500, that switch from race to clip-on handlebars offers you a totally different experience. Naka-attack mode ka eh. Unang piga pa lang, mararamdaman mo na yung rush and excitement. Yung raised handlebar ng SC500, ang sarap pang touring. May enjoy mo siya kahit papitik-pitik ka lang sa silinyador. Dito naman sa clip-on handlebars ng Racer 500, para kanyang tinutokso na pumiga ng pumiga sa silinyador. Don't get me wrong, masarap walwalin yung SC500. At habang minamaneho ko yon, mapasarap man ako ng piga, hindi ko basta sinasagad yung throttle kasi sa low to mid RPM pa lang, masaya na ako sa power na ibinibigay niya eh. Pero dito sa Racer 500, parang ayoko nang mag-chill. At dahil nga tinutokso-tokso niya ako na pumiga lang ng pumiga, doon ko na-realize that this same engine loves to be revved. Bagay na hindi ko pinansin nung nasa SC500 ako. Some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. Ang sarap sagarin ng engine hanggang sa red line. Sayang nga lang kasi gustuhin ko man, hindi ko nasubukan yung top speed dahil nasa uncontrolled environment ako. May psychological effect talaga sa behavior ng rider yung positioning ng handlebar eh. Ikaw mismo na mahilig sa chill ride lang, maiinip ka. So, didiin ka talaga.
However, this kind of handlebar configuration comes with a drawback. Papahinga ko lang yung palad ko. Nangangalay kapag mahaba-haba na yung biyahe. Nakadukdok nga kasi, di ba? So may portion ng timbang ng upper body ko na sinasalo ng mga palad ko. Actually, kapag nasa traffic ako, kahit maiksi pa lang ang napabiyahe ko, dahil nga piga ako ng piga sa clutch, maaga talagang magpaparamdam yung ngalay. Partida, napakalambot pa ng clutch nito at hindi pa nga masyadong mababa yung manibela nito Yung ibang cafe racers, kapantay na ng upuan yung manibela I think yung ngalay dahil sa nasanay ako sa mga matataas na manibela. Pero kung sanay kayo sa mga padukdok na riding position, baliwala lang to sa inyo. Well, paalala lang yun sa atin na magkakaiba talaga ang bawat rider at ang pagiging komportable natin sa isang motor ay subjective. I think mababawasan yung ngalay kung iyuyuko ng konti yung clutch lever. Medyo nakatingala kasi yung mga palad mo kapag nagka-clutch ka You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Nakakatuwa rin na just by changing the configuration of the handlebar, kahit same engine lang ang nakasalpak sa kanila, yung same behavior ng engine na yon would give you two different kinds of appreciation. Sa SC500, kapag nag-offroad ka o dumadaan ka sa mga kalsadang isang taon nang nire-repair para may only income ang mga kurakot, the low-end torque lets you appreciate effortlessly going through the obstacles even at low speed. Madali kanyang iahon sa mga umbok at lubak kahit hindi ka masyadong pumipiga. Dito naman sa Racer 500, the low-end torque lets you appreciate its quick acceleration kahit hindi ka diin na diin sa silinyador. It also makes overtaking very easy. Yung responsiveness ng engine, pangingitiin ka talaga Gahibla ng buhok lang yung idadagdag mo sa pihit ng silinyador pero ililiyad ka talaga niya. Ang bilis niya rin pumick up ng speed kapag galing ka sa minor. Control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Nabanggit ko sa review ko sa SC500 na cornering ang paborito ko sa motor na yon. Well, dito sa Racer 500, palong-palo ka sa mga bangkingan. Again, ang salarin ay yung padukdok na riding position. Mas in control ka sa mga bangkingan kasi by default, nakadiin ka na kaagad sa front wheel Iba yung kumpiyansa mo dito kapag bumabangking ka. Pakiramdam mo parte ng katawan mo yung mga kurbada. Idagdag mo pa yung napakagandang weight distribution ng motor. Balancing-balanse. Predictable yung pag-lean at pagbangon niya kaya madali mong makakalculate yung galaw niya. Yung kapit ng mga gulong, pagkakatiwalaan mo kahit basa ang kalsada. Mas pagkakatiwalaan mo pa yung mga gulong nito kaysa mga nakaupo sa gobyerno. Kapareho lang yan ng suspensions yung production version ng SC500. At dito sa upuan ng rider, magkapareho lang din sila ng kapal ng foam. Pero honestly, mas may nararamdamang tagtag yung upper body ko sa SC500 kahit intended yon for a bit of off-roading. Dito sa Racer 500, hindi gaanong matagtag kahit sa low speed. Paano nangyari yun? Di ba dapat mas maganda ang suspensions ng Scrambler? Well, let me explain. Kapareho niya ng configuration ng suspensions yung production version ng SC500. Ang pagkakaiba lang ay yung riding position. Sa SC500, upright ang pagkakaupo mo. Ibig sabihin, yung wetpacks mo ang sumasalo ng timbang ng buong upper body mo kaya bahagyang mas nakadiin ang wetpacks mo sa upuan. At mas sensitive sa tagtag yung spine mo dahil rekta siyang nakatutok sa direksyon ng tagtag. Mas rekta yung pagkakatransfer ng shock papunta sa spine kumbaga. Dito naman sa Racer 500, nakalin ka pa harap. Kaya medyo distributed yung weight ng upper body mo. Merong portion ng upper body weight mo na sinasalo ng wetpacks mo at may portion din ng timbang na sinasalo naman ng mga palad mo. So kapag natatagtag yung motor, medyo mas magaan din yung diin ng wetpack sa upuan. Hindi rin rektang nakatutok yung spine mo sa direksyon ng tagtag kaya bawas din yung shock na natatransfer sa spine. Di ibig sabihin pala nun, mas komportable sa matagalang ride tong Racer kaysa SC. Well, hindi. Kasi sa Racer 500, dahil nga may portion ng timbang mo ang napupunta sa mga palad mo, nag-a-act as natural suspensions yung mga siko at balikat mo kapag nasa tagtagan ka. Gaya nga ng sinabi ko kanina, may mga riders na sanay sa ganitong sitwasyon. Pero ako, kung alam kong sasabak ako sa babarang biyahe, I would choose the SC500 all day and all night. Mas pipiliin ko yung konting ngalay sa wetpacks at konting tagtag sa spine na walang kasamang ngalay sa ibang parte ng upper body ko. Mas okay na yon kaysa less ngalay nga sa wetpacks at spine pero matinding ngalay naman sa palad, siko at balikat. Pero subjective yun ha. Sinishare ko lang sa inyo yung mga insights ko depende sa nakasanayan kong riding style. And in my opinion,
riding the Racer 500 for a longer period of time requires more endurance. Dati, kapag affordable yung bike, ini-expect ka agad natin na outdated yung technology o tinipid sa pyesa. Kaya nakakatuwa na dumadami ang choices ng mga riders hindi lang sa small displacement kundi pati na rin sa mid capacity. Mas mataas ang kompetisyon, mas marami ring sumasabay sa technology. At habang nagiging pangkaraniwan ng technology, mas bumababa rin ang presyo ng technology na yon. 268,000 pesos lang siya pero hindi tinipid yung build. Solid. Premium riding quality ang ipaparanas niya sa'yo. Para sa akin, after reviewing this bike, I still think that the Express 500 SC is FKM's best bike today. Pero hindi ko may pagkakaila na sobrang delighted din ako sa experience ko dito sa motor na to. Basta may dala kang alaksan, hindi siya nakakasawang i-ride. Mas nakakasawa pa yung mukha ng mga nagtuturoan kung sinong nagnakaw sa kaban ng bayan. Masasabi kong hindi siya para sa akin only because hindi siya inline sa klase ng ride na ginagawa ko. But just because pakiramdam ko hindi siya para sa akin, doesn't mean it's not a good bike. Because in the end, it's about who you are as a rider. Your needs, your wants, your preferences. This is an amazing bike. Same DNA, same base bike, but a completely different beast. The Express 500 Racer stands in a class of its own.